Alright! Business and transfer taxes, an introduction. Pag-usapan natin dito sa segment na to. Hello everyone, Dean CJ Formaran, Accounting Lectures YouTube channel. Dean CJ Formaran here. At pag-usapan natin, para doon sa mga nag-start na ng Tax 2, kasi ito yung title ng Tax 2, no? Business and transfer taxes, ano ba yan? Okay, so wag na natin patagalin, simulan na natin. Okay, so before we discuss ano ba yung ibig sabihin ng business taxes, ano ba yung ibig sabihin ng transfer taxes, pag-usapan muna natin yung dalawang type, okay, ng transfer ng property. Ayan, okay, for tax purposes. So, kung makikita nyo sa screen, meron kayong nakikita na dalawang photo. Okay? So, ano ba yung dalawang type ng transfer ng property? Okay. Number one, yan, yung tinatawag nating gratuitous transfer. Okay? And then yung ikalawa naman, yung tinatawag nating onerous transfer. So, any idea ba kung ano ibig sabihin ng gratuitous? Any idea anong ibig sabihin ng onerous? Okay. Pag sinabi po nating gratuitous, gratuity, ang ibig sabihin po nan, free yan. Okay, so pinamigay as a gift, as a donation na walang kapalit, libre. Okay, so ibig sabihin, ibinibigay ang property ng libre as a gift or as a donation. While, pag sinabi po nating onerous transfer, ang ibig sabihin po nan ay may kapalit in exchange of something. So, ibig sabihin, hindi ito free at merong consideration. So, yung pagta-transfer ng property ay pwedeng number one, sale or binenta. Pwede rin namang barter. 'Di ba? Pag sinabi nating barter, nagpapalitan ng products or services. Or pwede rin namang exchange. Ang point natin dito is kapag sinabi nating onerous transfer, hindi siya libre, meron siyang consideration, either siya binenta, or barter, or exchange. Okay, so yan po yung dalawang klase ng transfer ng property, gratuitous at saka onerous transfer. Ngayon, yan. Ito pong sinasabi nating gratuitous transfer of property, which is a donation or a gift, libre. Yan po yung tinatawag or yan po yung nasa subject sa tinatawag nating transfer taxes. Yung details po nito, pag-uusapan natin maya-maya. Okay? At saka doon sa mga susunod nating video. Yan. So yung gratuitous transfer ay nasa subject po sa transfer taxes. Samantalang ito naman pong onerous transfer, yung sale or barter or exchange ay nasa subject naman sa business taxes. That's why itong introduction natin, ang title is Introduction to Business and Transfer Taxes. So business tax at saka transfer taxes. So at least meron tayong idea na kapag pala gratuitous transfer, yan ang nasa subject sa transfer taxes. Kung ano man yan, mamaya pag-uusapan natin. And then pag sinabi naman nating onerous transfer, yan naman yung nasa subject sa business taxes. So kung ano man yan, pag-usapan din natin okay, sa mga susunod na slide. Okay, now, yan. Okay? So, pagdating sa gratuitous transfer, or gift or donation, meron tayong dalawang klase ng donation. Okay? Yung tinatawag nating donation inter vivos at saka donation mortis causa. Okay? Tingnan natin. Ano po ba din ang ibig sabihin ng donation inter vivos or donation mortis causa? Okay, or sa Spanish donation. O, di ba may ano, okay? So pag sinabi po nating donation inter vivos, yan, ibig sabihin yung buhay, habang buhay siya, ay nagdo-donate siya ng kanyang mga property. O, ang effectivity is during the lifetime of the donor and the donee. Oh, mali yung nakalagay dan. So supposedly donee. Okay? Lifetime of the donor and the donee. Yung magdo-donate at yung dodonatan. Okay? So habang buhay siya, nagtatransfer siya ng property. Yan. Yang pong donation inter vivos ay nasa subject sa donor's tax. So ang effectivity habang buhay si donor at habang buhay si donee. Ay din, paano naman po pag namayapa na or nawala na? Yan, ang tawag po dyan ay donation mortis causa. Okay, mortis causa. Ang effectivity po nito ay upon the death of the donor.
Yan. Pero may separate ano tayo dito ha, video tayo kung ano man yan. Okay, ang point natin dito is malaman natin kung ano yung dalawang klase ng donation under gratuitous transfer. So yung isa nga, donation inter vivos na nasasubject sa donor's tax, while yung isa naman is ang effectivity ay upon the death of the donor, which is yun naman yung nasasubject sa estate tax. Ito po yung dito nyo may encounter yung manahan or succession. Okay? So, yung dalawang yan, yung donor's tax at saka yung estate tax, yan po yung tinatawag na transfer taxes. Kasi 'di ba tinatransfer mo na yung rights, okay, dun sa buhay. So, ganito nga yan nung una may kwento yan. Nung una, nung hindi pa nag-exist yung donor's tax, no? At estate tax pa lang. Ibig sabihin, pag namatay, halimbawa may last will and testament o kaya naman walang last will and testament, okay, masasubject sa estate tax. Kaya yung mga mayayaman, nung nalaman nila to, no, habang buhay pa lang, dinodonate na nila yung kanilang mga property. Ay di siguro, nalaman ng BIR, ganun ha. So, subject natin yan sa donor's tax. Kasi habang buhay pala, itinatransfer na yung mga property doon sa mga magmamana. Okay, so yan. Kaya po, naandyan yung tinatawag nating transfer taxes, which is the donor's tax and the estate tax. Okay, doon naman tayo sa onerous transfer. Pwede daw sale, barter, exchange. Saan naman ito nasa subject? Okay, yan. Ito pong onerous transfer, sabi nga natin, nasa-subject siya sa business taxes. Okay? At ano naman po yung dalawang klase ng business taxes basically? So basically, para natin malaman kung saan siya masasubject, tingnan natin kung yung sale, yung barter or exchange ay, number one, yan ba ay in the ordinary course of business o casual transfer lang? Kaya one time, big time lang na binenta. Okay? Kapag kasi siya ay in the ordinary course of business, pwede siyang masubject sa tinatawag nating value added tax or VAT na currently ay 12%. Or kung hindi naman siya masasubject sa VAT, pwede siyang masubject sa other percentage taxes or OPT. Or ang iba, ang tawag sa kanya ay percentage taxes, which is basically 3%. So pag VAT, 12%, pag OPT, 3% in general. Okay, so yan ay kapag in the ordinary course of business, talagang ikaw ay nagnenegosyo. Okay, while if this is just an ordinary or sorry, a casual transfer, pwede yung mas-subject sa CGT. At ano nga po yung CGT? Capital Gains Tax. Okay, so now we know na kapag pala siya ay gratuitous transfer, masasubject siya sa transfer taxes. Pwedeng donor's tax, pwedeng estate tax. Ngayon, kapag onerous transfer naman, depende kung siya ay in the ordinary course of business or casual transfer. Kasi kung ordinary course of business, pwedeng VAT or PT or OPT. While for the casual transfer naman, not in the ordinary course of business, pwedeng capital gains tax. Yan. Okay? Ngayon, this is the ultimate question. Punta tayo dun sa transfer taxes kasi magkakaroon tayo ng separate discussion dun sa business taxes. So dito muna tayo sa general introduction ng transfer taxes. So sabi natin, pwedeng masubject sa donor's tax or pwedeng masubject sa estate tax. Okay? So kapag donor, habang buhay si Donnie at saka si donor. So pag estate naman, kapag namatay na si magbibigay or si decedent. Okay. Ang tanong, ano ba ang tinatax dito or alin ang subject matter? Yun bang nag-donate o yung bang property na dinonate? O, yan yung true question ko sa inyo. Kapag ikaw ay isa subject sa donor's tax or sa estate tax, alin ang sinasubject sa tax? Yun bang nag-donate, yung tao, o yung property na dinonate? Or what? Kung maliban doon sa dalawa, meron pa ba? Tingnan natin. Okay? So, i-recap muna natin yung ating tax principle, yung subject matter of taxation. So, ibig sabihin ng subject matter of taxation, sino-sino ba or ano-ano ba yung nasa subject sa taxation? Okay, tatlo yung nakikita nyo dito. Una, yan, pwedeng tao
or a person. Ikalawa, pwedeng property. At yung ikatlo ay pwedeng privilege or right or exercise of privilege or right. Isa-isahin natin. Okay? So, pwede daw masubject sa taxation ang tao. Ang tawag po natin dyan ay personal tax or capitation tax. Yan. So, kung si tao mismo ang isa subject sa or subject matter ng taxation, ang tawag po ay personal or capitation tax. Kapag naman po property, yung property mismo ang isa subject natin, ang tawag po ay property tax. While kapag naman po exercise of a privilege or pribilehiyo or exercise ng karapatan or right, ang tawag naman po natin doon ay excise tax. Okay? Kaya ang tanong ko, yun bang donor's tax or yung estate tax? Okay, alin ang subject matter niya? Si person ba? Si property ba? O yung exercise of a privilege or a right? Okay, tingnan natin. Yan. Okay, so balik muna tayo dito sa personal or capitation tax. Ang example nito na ang tinatax talaga ay yung tao ay yung tinatawag nating community tax o yung sedula, yung binabayaran po natin taon-taon sa barangay. Okay, na nakadepende kung magkano yung iyong income or anong status mo. Okay? So, yun yung tao talaga yung tinatax regardless kung anong kalalagayan mo sa buhay, 'di ba? Ano ang iyong occupation, ikaw mismo ang tinatax kasi naka-reside ka dun sa lugar. Yan yung example ng personal tax or capitation tax, yung community tax or yung sedula. Yun namang property tax, okay? Ang mga example nan ay yung real property tax or RPT para dun sa ating mga property na binabayaran natin sa munisipyo or sa city hall, 'di ba? Pero, ito yung nakakagulat kasi maraming nagkakamali dito. Ang akala nila, yung donor's tax or yung estate tax, ang tinatax ay yung tao, which is yung nag-donate, or yung property. Pero ang totoo, ang tinatax po dito ay yung karapatan or yung privilege na ine-exercise ni donor, okay? Ni donor, either siya'y buhay or patay na. Okay. At ang mga example nga nito is, for example, income tax, 'di ba? Ang income tax is an excise tax kasi meron kang privilege na kumita. Kaya tinatax ka. Okay, ang tinatax doon ay yung exercise mo ng iyong karapatan o yung pribilehiyo mo na kumita. Ano pa? Yung act of donation kasi hindi naman lahat ay merong privilege na makapag-donate. Okay? So, ang tinatax po doon ay yung act of donation mo o yung pribilehiyo mo na makapag-donate. Okay? While yung estate tax naman, ang tinatax po dito ay yung iyong right na right. Okay? Na matransfer yung property upon your death. Okay? Yan. So, just to correct, okay, ang donor's tax at saka ang estate tax ay klase po ng excise tax. At pag sinabi po nating excise tax, ang tinatax po dito ay yung exercise ng privilege or right. So, ang subject matter po ng taxation, pag pinag-usapan po natin ang transfer taxes, ay ano? The exercise of privilege or right. So, I hope malinaw ito ha, kasi baka itanong sa board exam. Ayan. Okay. So, ganun lang po kaiksi yung introduction natin sa business and transfer taxes. So, sa mga susunod na video natin, yan, iisa-isahin na po natin in details ano ba yung donor's tax, ano ba yung estate tax, paano yan kinocompute, ganun din yung VAT, okay? Ganun din yung percentage taxes. Yung CGT naman kasi na-discuss na natin yan dun sa mga nauna nating video. And yung CGT kasi or capital gains tax ay part na ng ating taxation 1. So nasa taxation 2 na tayo. With that, thank you very much and tune in lang kayo sa ating YouTube channel for more videos. Maraming salamat.